Nang mahinog ang mga lokwat sa tapat ng bahay namin, nainggit ang kapitbahay ko. Lihim niyang sinpreyan ng pestisidyo ang puno namin ng lokwat. Binabalaan ko pa sana ang mga nagnanakaw na huwag mamites. Pero hindi nakinig sa akin ang mga taga-baryo. Habang pinapanood ko ang isang aninong palihim na kumikilos sa labas, kinuha ko ang aking cellphone. At palihim na kinuha na ng video ang buong proseso ng pag-i-spray ni Gekwi Siang ng pestisidyo. Pagkaalis ni Gekwi Siang, dala-dala ang kanyang sprayer. Hindi ko pinitas at itinapon ang mga lokwat na nalagyan ng pestisidyo. Sa halip, tulad ng dati, nagsulat ako ng isang babala at isinabit ito. Pagsapit ng hapon, tulad ng inaasahan, may ilang taga-baryo na dumating habang walang tao sa amin. Dala-dala ang kanilang mga basket para magnakaw ng lokwat. Nang makita ko sila Aling Erkiang at ang mag-asawang Sanlaizi, hindi ko maiwasang masabi, dumating nga talaga sila, walang kwenta ang dalawang pamilyang yan. Si Aling Erkiang ay sikat sa baryo sa pagiging mapagsamantala. Kung magnakaw siya sa bahay namin, parang umuwi lang sa sarili niyang bahay. At yung mag-asawang Sanlaizi naman, sila yung tipo ng mag-asawang ubod ng sama. Nangikil pa nga sila sa pamilyang Xiao noon. Habang pinapanood ko ang dalawang pamilya na masayang namimitas ng lokwat, pinagpuputol pa nila ang mga sanga ng puno, at ikinalat lang ang mga lokwat sa buong lupa. Palihim akong napangisi, sige, mamitis pa kayo. Kainin nyo hanggang sa magsukat magtae kayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang makatakas sa batas ang totoong may sala, at baliktarin pa ang sitwasyon. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang chat ng aming kapitan. Nagpasama ako sa kapitan sa group chat ng aming barangay. Pagpasok sa group, walang sabi-sabi, nagsend agad ako ng malaking angpaw. Agad na naglitawan ang lahat. Qinghua, saan ka ba yumaman? Bigla-bigla kang namimigay ng ganyang kalaking angpaw. Direct akong kinuha ang video ni Gekwi Siang, na nag-i-spray ng pestisidyo sa puno namin ng lokwat, at ipinost ko sa group. Tapos, masaya ko pang ipinaliwanag sa mga taga-baryo. Sa mga nagdaang taon, tuwing ganitong panahon, ang pamilya po namin, ay laging iniimbitahan ng lahat na tikman ng aming mga hinog na lokwat. Pero ngayong taon, nag-spray ng pestisidyo ang kapitbahay naming si Gekwi Siang sa puno ng pipa. Nag-aalala ako na baka may makakain nito at malason. Kaya nakaisip ako ng ganitong paraan. Para seryosong paalalahanan ng mga taga-nayon na huwag itong pitasin at kainin. At para masabihan din nila ang kanilang mga pamilya. Para maiwasan ang anumang aksidente. Nang marinig ito ng isang taga-nayon, agad siyang nagalit ng husto. Hindi niya napigil ang murahin si Gekwi Siang. May sira yata sa ulo ang babaeng yan Basta-basta na lang mag-spray ng pestisidyo sa puno ng pipa ng iba. Gusto niya bang lasunin tayong lahat sa buong nayon? Napakasama talaga ng ugali ng matandang yan. Hindi niya lang matanggap na may nakalalamang sa kanya. Qinghua, tawagin mo na dali ang mga magulang mo para bumalik at makipagtuos sa kanya. Ilang puno lang nyo. Pero taon-taon ay libo-libong kilo ang bunga niyan. Mahal pa naman ang pipa ngayon. 6 na yuan ang kalahating kilo niyan. Kung mapipitas at maibebenta mo lahat ng pipa nyo, kikita ka ng ilang libo dyan. Pagbayarin mo si Gekwi Siang. Nag-ingay na ang mga taga-nayon, kanya-kanyang komento. Mas galit pa sila sa akin na siyang biktima. Oo nga, noong mga nakaraang taon, lahat tayo nakakakain ng malalaki at matatamis na libreng pipa. Ngayong taon, kung kailan pwede nang kainin. Saka naman nilagyan ng pestisidyo ni Gekwi Siang. Kitang-kita ang puno na hitik sa dilaw na bunga ng pipa. Pero hindi naman makain. Paano namang hindi magagalit ang mga taga-nayon? Isa-isa akong sumagot sa mga taga-nayon sa group chat, para masigurong naabisuhan ang lahat. Saka lang ako nagangat ng tingin at sumilip sa bintana. Sa mga oras na iyon, nakaakyat na pala si Sanzi sa puno ng pipa. Nakaupo siya sa sanga, namimitas ng pipa. Binabalatan at isinusubo agad sa kanyang bibig. Sa ilalim ng puno, ang asawa niya ay parang isang patay gutom din. Desperadong isinusubo ang mga pipa sa bibig niya. Sa tabi nila, si Aling Erkiang ay namimitas din, habang binabalatan ang mga pipa at isinusubo sa bibig ng apo niya. At sa nakaraang buhay ko, si Lola, ay itinulak ng apo niyang iyon pababa ng bundok hanggang sa mamatay. Umuwing may dalang sandamakmak na bunga ang pamilya ni Aling Erkiang at Sanzi. Diretso sa ilalim ng puno namin ng pipa. Yung mga lokwat na sinprayan ng pestisidyo, ay naubos ng pitasin. Agad kong tinawagan ang cellphone ni tatay. Tay, umuwi na po kayo agad. May nangyari po sa bahay. Sinprayan ni Lola Kwi Siang sa kabila yung puno natin ng lokwat ng pestisidyo. Nag-abiso na po ako sa group chat. Pero kanina paglabas ko galing banyo, nakita kong maraming nagnakaw ng mga lokwat natin. Hindi ko alam kung sinong hindi nakakita ng abiso. At pumitas ng mga lokwat natin. Baka may malason sa kanila. Pagkarinig sa sinabi ko, iniwan ni nanay at tatay ang trabaho nila sa bukid. Nagmamadaling umuwi, nakita ko si nanay at tatay na puro putik ang mga paa. At kasunod nila si Lola. Qinghua, anong nangyari? Inaway ka ba sa eskwelahan? Bakit ka biglang umuwi? Hindi po ako inaway.
Nilalagnat lang po ako. Natakot po kasi yung teacher na baka trangkaso ito at makahawa sa mga kaklase ko. Kaya pinauwi niya muna ako para magpahinga. Bumalik na lang daw ako kapag bumaba na ang lagnat ko. Nakahinga ng maluwag sina nanay at tatay. Pinasamahan nila ako kay Lola pauwi. Ni hindi man lang sila nakapagsapatos. Nagmamadali silang pumunta sa baryo para hanapin yung mga tao. Pero huli na ang lahat. Yung matako na pamilya ni Aling Erkiyang. Pati na ang mag-asawang Sandayanzi, kumakain na habang naglalakad. Pagdating nila sa bahay, bawat isa sa kanila ay nakakain na ng halos kalahating kilo ng mga lokwat na may pestisidyo. Pagdating ng tatay ko, bumyubyula na ang mga bibig ng dalawang pamilya. Nung nalaman nilang may pestisidyo pala ang mga lokwat, agad isinakay ng mga kamag-anak nila yung mga biktima sa kotse para dalhin sa health center. Pagdating doon, wala nang hininga ang apo ni Erkiyang. Si Sanlazy ang pinakamaraming nakin. Halos wala na rin siyang buhay pagdating doon. Sa kabutihang palad, nailigtas naman si Aling Erkiyang at ang asawa ni Sanlazy. Hindi yakap ng pagkakaligtas ang sumalubong sa kanila, kundi isang malutong na sampal mula sa sarili nilang pamilya. Isang sampal mula kay Tio Erkiyang. Ang halos magpaikot sa ulo ni Tia Erkiyang. Nagpapadala sa iyo ang anak natin ng 2,000 piso kada buwan. Kulang na kulang ba tayo sa pagkain? Kailangan mo pa talagang magnakaw. Ayan, tingnan mo ngayon. Wala na ang apo natin. Xingwan, tingnan natin kung paano mo to ipapaliwanag sa anak at manugang natin. Nang marinig ni Tia Erkiyang na wala na ang mataba niyang apo. Dahil pa sa kinain nitong nilason na pipa na siya mismo ang nagnakaw. Galit na galit siyang tumingin ng masama sa pamilya ko. Kasalanan niyo to. Kinain ng apo ko ang pipa mula sa bakuran ninyo. Kaya siya nalasan. Erkiyang, bakit mo ako sinampal? Puntahan mo ang pamilya Xiao at pagbayarin sila. Anong tuos ang pinagsasabi mo? Ang lason sa mga pipa ay si Gekui Siyang, yung masamang matanda, ang nag-spree. Si Gekui Siyang ang nagpahamak sa apo ko. Wala siyang kapalaran na magkaanak na lalaki sa buong buhay niya. 3 babae ang naging anak niya. Wala man lang siyang sariling apong lalaki. Siguradong naiinggit siya dahil may apo akong lalaki. Kaya sinadya niyang lasunin ang pinakamamahal kong apo. Nagngingit-ngit sa galit ang mag-asawa. Gusto na nilang lapain ng buhay si Gekui Siyang. Sa kabilang kama sa tabi nila, hinahablat din ng matandang ina ni Sanlazy ang kanyang manugang. At pinatikim niya ito ng isang malakas na sampal. Walang silbi kang tamad. Sana hindi na lang ako naawa sa'yo noon. At hinayaan si San na pakasalan ka. Mahilig kumain ng pipa si San. Sana tinaniman mo na lang siya ng ilang puno. Hindi mo naman ikamamatay yun. Tinamad ka lang magtanim. Kaya nagnakaw ka pa sa iba. Kawawa naman ang San ko. Ikaw ang nagpahamak sa kanya. Habang tinitingnan ko ang nag-aapoy na mga mata ng dalawang pamilya, mabilis kong pinasa sa kanila ang video sa cellphone ko. Hanapin niyo na si Lola Kui Siyang. Kasalanan niyang lahat, nisprayan niya ng pestisidyo ang puno namin ng lokwat. Siya ang may kasalanan. Nagkatinginan ang dalawang pamilya, at bigla na lang silang tumakbo papunta sa bahay ni Gekui Siyang. Sumunod ako sa kanila habang tumatawag sa pulis. Hello, gusto kong mag-report. Mayroong sadyang naglagay ng lason sa mga lokwat sa bahay namin. Dito sa nayon namin, may 2 residente na ang nakakain ng lokwat. At nalasan sila, katatapos ko lang tumawag sa pulis. Nang makita ko ang 2 pamilya na may dalang malalaking kahon, na nagmamadaling sumugod sa bahay ni Gekui Siyang. Nagsisigaw at nanggugulo, humihingi sila ng bayad pinsala. Nataranta at nagalit si Gekui Siyang. Itinuro niya ang lola ni Qinghua at sinabi, nalasan sila dahil sa pagkain ng lokwat ng pamilya Xiao. Hanapin ninyo ang lola ni Qinghua. Siguradong madamo ang pamilya nila. Ayaw nilang mamigay ng lokwat sa mga taga-nayon. Kaya sinadya nilang lagyan ng pestisidyo ang mga bunga. Ang pamilya Xiao ang lamason sa kaanak ninyo. Sila ang pagbayarin ninyo. Nang marinig ito ng kuya ni Sanzi, agad siyang dumura sa lupa. At minura si Gekui Siyang na para siyang hindi tao. Nakita niya sa video, malinaw na malinaw, dahil sa pag-spray niya ng pestisidyo sa puno ng lokwat ng mga Xiao. Kaya namatay ang kapatid niya dahil sa pagkain nito. Ngayon, hindi na nga umaamin sa kasalanan. Nagsisinungaling pa para man-iron ng iba. Biglang nataranta si Gekui Siyang. Pero nagmatigas pa rin siya at hindi umamin. Sa sandaling iyon, inilabas ko ang cellphone ko. Inilagay ko sa pinakamalakas ang volume. At itinapat ang screen sa mismong mukha ng matandang babae. Lola Kui Siyang, wala namang ginawang masama sa inyo ang pamilya namin, di ba? Bakit mo ginagawa to sa pamilya namin? Alam naman ng lahat, na taon-taon, pumupunta ang mga taga-nayon sa amin para kumuha ng lokwat. Sinadya mong lagyan ng pestisidyo ang puno namin ng patago. Ang balak mo ba ay lasunin ang lahat ng taga-nayon? Tapos isisisi mo sa mga magulang ko. Hindi ako nag-spray ng pestisidyo. Tama, hindi naman talaga pestisidyo ang nasa loob ng sprayer. Tubig lang yan na galing sa ilog. Nakita ko kasing medyo tuyo na ang puno ninyo ng lokwat. Mabuti pa nga ang intensyon ko na tulungan kang magdilig, masama ba yon? Sa sandaling iyon, biglang may umalingaw-ngaw na nakabibinging sirena ng pulis mula sa labas. Napangisi ako ng malamig, itinago ko ang cellphone ko.
Binigyan ng daan ang mga dumating na opisyal. Pestesidyo ba talaga ang inispray mo o tubig? Pumunta ka sa istasyon ng pulis at doon ka magpaliwanag ng maayos. Naniniwala akong iimbestigahan itong mabuti ng mga awtoridad. At bibigyan ng hustisya ang inosente. Ayokong pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi ako ang nanakit sa kanila. Sila yung matatakaw. Nagpumilit pa silang magnakaw ng lokwat para kainin. Anong kinalaman ko riyan? Nagpumigla si Gekwi Siyang habang isinasakay ng mga pulis sa police car. Nilagyan din ng police line ang bahay ng mga ge. Pabilis na nahanap ng mga pulis sa bahay ng mga ge ang sprayer na ginamit sa pestesidyo. At nakakita rin sila ng isang basyong bote ng pestesidyo sa bakuran. Matapos suriin, ang pestesidyo sa bote ay kaparehong-kapareho ng natirang pestesidyo sa puno namin ng lokwat. Dahil ako ang palihim na kumuha ng video, dinala rin ako ng mga pulis sa istasyon. Xiao Qinghua, alam mo palang nag-i-spray ng pestesidyo si Gekwi Siyang sa puno ninyo ng lokwat. Bakit hindi ka lumabas para pigilan siya? Pilit akong ngumiti at ipinaliwanag na mataas ang lagnat ko noon. Nanghihina ang buong katawan ko. Dagdag pa na matagal nang hindi maganda ang pakikitungo sa amin ni Lola Kwi Siyang. At wala ring ibang tao sa bahay. Natakot ako na baka saktan niya ako o sigawan kapag kinumpranta ko siya. Kaya palihim ko na lang siyang vanidiyahan, at balak ko sanang ibigay sa tatay ko pagkatapos. Para hindi magkaroon ng maling akala ang mga taga-baryo. Sinadya kong i-post ang video sa group chat ng aming baryo. Kung sakaling may hindi makakita sa post, nagsulat din ako ng babala sa kamay at isinabit ito sa puno. Hanggang ngayon, dapat ay nandoon pa rin ang karatula. Tuloy na nagtanong ang pulis. Bakit noong dumating ang pamilya ni Erkiang at Sanzi para magnakaw ng lokwat? Hindi ka man lang lumabas para pigilan sila. Agad akong nagpaliwanag, na sumakit ang tiyan ko noon kaya pumunta ako sa banyo sa likod bahay. Hindi ko napansin na may dumating. Hanggang sa pagbalik ko, nakita kong nagkalat ang mga dahon ng lokwat sa harap ng pinto. Kapansin-pansin ding nabawasan ang mga bunga sa puno. Doon ko lang napagtanto na baka may nangyari. Kaya agad kong tinawagan ang pamilya ko. Sinabi ko rin na maibibigay ko ang aking call records bilang patunay. In-unlock ko ang cellphone ko at ibinigay sa pulis. Pagkalipas ng isang oras, lumabas na ako matapos magbigay ng salaysay. Nang makita akong lumabas, agad akong pinalibutan ng pamilya ko. Hinawakan ko ang mga kamay ni na mama at papa at sabay kaming umuwi. Pero, kara-rating lang namin sa bahay, ay nakarinig kami ng hagulgol at ingay ng pagbabasag mula sa kabilang bahay. Tama na, huwag nyo nang sirain yan. Si Gekwi Siyang ang nag-spray ng pestesidyo, anong kinalaman ko riyan? Asawa mo si Gekwi Siyang, kasalanan niya yun. Kaya ikaw ang dapat magbayad. Hay hihiwalayan ko si Gekwi Siyang. Paglabas niya sa presinto, diniborsyuhin ko na siya. Hindi na siya parte ng pamilya namin. Kung gusto nyo ng pera, hanapin nyo siya o maningil kayo sa pamilya niya. Namula ang mukha at leeg ng asawa ni Gekwi Siyang sa galit. Pero wala man lang ni isang kumampi sa kanya. Kilala kasi ang lalaking ito sa pagiging matapang lang sa loob ng bahay. Araw-araw, binubugbog o minumura niya ang kanyang asawa. Ang tatlo niyang anak na babae ay madalas din niyang saktan bago sila mag-asawa. Mula noong nakapag-asawa ang mga anak niyang babae, maliban na lang kung may okasyon na napipilitan silang umuwi saglit, halos hindi na sila tumutuntong sa bahay ng kanilang mga magulang. Hindi na rin sila masisisi, dahil noong ikakasal na sila, ang mismong ama nila ang binitiwan ng mga salitang, ang babaeng may asawa na ay sa pamilya na ng asawa niya nabibilang, kaya huwag kayong pabalik-balik dito kung hindi kailangan. Ang magdulot ng ganito kalaking gulo si Gekwi Siyang. Dali-daling tinawagan ng lalaki ang kanyang mga anak at manugang para humingi ng tulong. Pero wala ni isa sa kanila ang pumansin sa kanya. Tingnan nyo, ang susunurin nila, no? Sinabihan sila ng ama nila na huwag bumalik, kaya hindi na talaga sila bumabalik. At sa mga sandaling iyon, ang mga pamilya ni na Erkiang at Sanzi ay sumugod na sa bahay ni Gekwi Siyang. At winasak ang lahat sa loob. Ang libreta ng pamilya, 2 matatabang baboy, 1 kalabaw na pang-araro, at mahigit 10 manok na nangingitlog. Pati na rin ang mahigit 20 sakong palay. Lahat ay pinaghati-hatian noon din ng 2 pamilya hanggang sa wala nang natira. Pasikretong sumilip si Qinghua. Nakita niya ang apo ni Aling Erkiang. Pati na rin ang bangkay ni Sanlazy, na nakalagak lang sa bahay ng pamilya Ge. Nang makita nilang nakabalik na ang pamilya namin, agad na ibinaling ng asawa ni Gekwi Siyang ang sisi sa iba. Itinuro niya sina mama at papa at sinabi, kung hindi nagnakaw ng lokwat ang pamilya nila sa bahay ni na Qinghua, paano sana mangyayari ang pagkalasong ito? May pananagutan din ang pamilya ni Qinghua. Bakit hindi kayo sa kanila humingi ng pera? Oo nga pala, malapit nang mag-exam si Qinghua para sa kolehiyo. Puntahan ninyo ang pamilya nila at humingi ng pera. Kapag hindi sila nagbigay, guluhin ninyo siya sa eskwelahan. Guluhin nyo para hindi na makapag-aral ang Qinghua nila. May punto rin naman ang sinabi ng asawa ni Kwi Siyang. Kung hindi dahil sa puno ng pamilya ni Qinghua, hindi sana nangyari ang ganito. Gaya ng inaasahan, ang mga pamilya ni na Erkiang at Sanlazy ay parehong napatingin sa amin.
Ang mga mata nila'y nag-aalab sa galit, na para bang gusto kaming lapain. Napaisip na lang ako na sa mundo, ang mga mababait pa ang napapahamak. Ang kapalit ng pagiging mabait sa kapwa ay ang maapi. Habang tinitingnan ng mga usyoserong taga-nayon sa paligid, umakbang ako pasulong habang namumula ang mga mata ko.